Ako, pag sinabing Duterte, ang kwentong Duterte ko ay yung ginawa niyang free tuition fee, no, sa state and sa mga universities, sa mga kababayan, na kung saan malaking tulong yun, no? Publics, lahat. So, yung iba dyan, no, pag once enrollment, diretso-diretso na kasi free. Wala kang aasahang bayad, walang isinisingil sa'yo. Kaya yun talaga ang isa din na hindi ko makakalimutan sa kwentong Duterte administration, no? Kampante ang parents, kampante ang sambayan ng Pilipino kasi meron tayong isang pangulo na handang magbigay benepisyo sa iba't ibang aspeto ng kanyang panunungkulan. Okay? Kayo mga kababayan, pag sinabing Rodrigo Roa Duterte, ano ba ang kwentong Duterte administration nyo? Ano ba ang masasabi nyo at maiisip nyo pag binabalik-balikan natin ang Rodrigo Roa Duterte administration? O eto na mga kabayan, no? Good morning po sa atin lahat, no? Medyo mainit-init na chika na naman to kasi, chikahan-minute na naman tayo. Kasi ito namang nasa mga quadcom na to, itong committee ng Kamara. Abay kung ano-ano na talaga ang pumapasok sa kokote nila mga kababayan. Biro nyo itong 7 opisyales ng Office of the Vice President. Abay, talagang ginigipit na nila. Ginigisa na nila na kung saan tila bagay ang opisyalis ng Office of the Vice President ay mga kawatan, ay mga magnanakaw, kurakot, at kung ano-ano pang nasa isip ng mga buayang ito sa may tuwadcom na yan, sa committee na yan. Yan balita ngayon, si Joel Chua, mga kabayan ng congressman sa 3rd District dyan sa Manila. Alam ko, ay Diyos ko Lord, huwag nyo na ibuto yan. Walang ibang ginawa kundi paninirang puri sa tao, mga kabayan. Nagtatrabaho ang mga opisyalis ng mga Office of the Vice President. Wala naman kayong batayan. Wala kasi kayong nakuha mga legit information sa pag-iimbestiga ninyo. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa kokote ninyo. Kung ano-ano na lang ang ipinalalabas ninyo para walang takas ang Office of the Vice President. Talagang ginigipit ninyo. Hindi na lang si Ma'am BP Sara Duterte, pati na yung mga nasa Office of the Vice President, itong 7 opisyalis. Mantakin nyo mga kababayan tingnan nyo itong mga kokote na itong mga buayang ito. Ito, nagpalabas ng lookout bulletin mga kababayan. Tingnan nyo yan lookout bulletin na kung saan hiniling nila sa DOJ o Department of Justice na humingi itong committee ng Kamara para bigyan ng lookout bulletin na kasi daw, baka daw pupunta na ibang bansa itong mga opisyalis ng Office of the Vice President na ang purpose daw, baka daw may mga pending kaso para daw makita or ma-verify na wala silang ligtas. Na kung may kaso man itong mga opisyalis ng OVP, madaling makita, madaling mahanap. Kaya daw, ang purpose nila ay humingi sila ng lookout bulletin. Aba, grabe naman itong mga ginagawa ng mga tuwadcom na to. Tapos ang sabi, nag-issue na daw sila ng subpoena sa bawat isa dyan sa 7 opisyalis ng OVP. My God, mga kababayan, yan na ba talaga ang gagawin ninyo sa bansa natin? Kung hindi niyo maka-score si BP Sara Duterte, diyan nyo pinipiga nyo naman itong mga opisyalis ng OVP. Kaysa hindi kayo makalusot o hindi kayo makapasok kay Ma'am BP, ngayon, ang gigipitin, gigisahin at pipigain ninyo, ito na namang mga tauhan ng OVP. Grabe naman itong mga, grabe tulonggis talaga itong mga buang na to, no? Para
gigipitin nila, baka sakali, was mapiga na nila, no, baka maaasahan nila, baka babaliktad. Bibirahin na si Ma'am Sara Duterte, o baka nga, kasi utak naman itong mga quadcom na itong mga committee dyan sa Kamara, baka nga bayaran pa nila para bumaliktad. Kasi para lang, no, to make sense na yung ginagawa nilang nagbigay sila o humiling sila ng lookout bulletin, nagsubmit sila ng sabina, ibinigay nila sa DOJ para mamonitor itong mga tauhan ni Ma'am BP Sarian sa OBP. No, para daw walang ligtas at hindi daw makapunta ng ibang bansa. Kasi ang sabi nito si Jewel Chua, na praning na siguro to, mayroon daw nakapagsabi o balita-balita na lalabas daw sa bansa itong mga 7 opisyalis na to. Abay, mantakin nyo yun? Naiisip pa niya lumabas ng ibang bansa? Lahat ng 7 opisyalis? Tama ba yung narinig natin, mga kabayan? Wala kayong ibang ginawa talaga sa bansa natin, no? Sayang ang ipinapagsahod namin sa inyo. Kayo diyang take note, mga kababayan, bantayan nyo po yung mga congressman na yan, yung nasa party list, mga kababayan, na kung saan wala nang ginawa dyan sa Congress, puro na lang talaga paninira, no? Hindi lang yan ang kaya nilang gawin. Kung hahayaan ninyong manalo pa yan, bilang representative or congressman sa inyong distrito, mantakin nyo, dyan si Chua, Jewel Chua, 3rd District yan, congressman sa Luzon o sa Manila. Bantayan nyo yan, yung mga ganyan mga klaseng tao, yung mga party list, representative, congressman, whatever, congresswoman, bantayan nyo po yan, no? Imagine nyo po, tayo po ang nagpapanalo ng isang kandidato. So how come maglagay tayo na mga pirwisyong mga politiko na kung saan ngayon, halata naman, kahit sino pang tanungin natin, kitang-kita sa dalaw nating mga mata kung ano ang ginagawa niya dyan sa Congress ngayon. Bakit di natin kailangan pumili ng tamang kandidato, mga kababayan? Hindi na po ito pagsisihan na kung saan, bakit mo i-question itong OBP? Nagtatrabaho ng marangal, mga kababayan. Mantakin nyo, ang OBP po lang naman ang naglagay ng mga satellite offices sa bawat probinsya o region. Nagkaroon tayo ng Office of the Vice President satellite doon sa may bandang Bicol, malapit lang, or sa Naga ba yun? Kung saan, madali lang makapagbigay ng tulong, assistance. Alam niyo po, ang OBP, dalawa lang ang mandato niyan, no? Burial and medical assistance para sa mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa klolo. Kasi ito naman mga buhayang ito, puro lang ayuda, no? Lalapit-lapit lang kung saan nandiyon yung sakuna at saka yung baha. Mantakin nyo, napakalaki ng budget natin na ibinigay o inilaan ng pondo para dyan sa DPWH, 997 billion. Ang kapiranggot noon, 244.6 billion, hindi po maliit na pera yan. Ang 244.6 billion ay inilaan po sa flood control ng DPWH. Ang laking pera niyan. 244.6 billion para sa flood control ng DPWH para sa buong Pilipinas. Nasaan napunta? Yan ang i-question ninyo, mga kababayan. Kayong putang ina kayo na sa Congress. Wala kayong ibang ginawa, kayong puro paninira kay Ma'am BP Sara at sa mga sa Duterte, mga kababayan, no? Sige, try ninyo, testingan ninyo, no? Gumawa kayo ng paraan para ang taong bayan na ang magalit. Gumawa kayo, i-impeach nyo si Ma'am BP Sara Duterte. For sure, kung kayo nyo i-impeach nyo na. Simulan nyo na para malaman natin ang katotohanan at ang boses ng movement, kung iilan talaga ang susuporta sa inyo at iilan milyon ang susuporta sa mga Duterte. O hanggang dito na lamang, mga kababayan, kayo na po ang humusga sa mga taong ito, yung mga nakaupo dyan sa pwesto. Ito po, isa na lang, bumuto po kayo ng tama at manawagan po tayo kasi parang ang utak nitong mga buang na to, no? Para atang in love sa mga Duterte, no? Ano kayang tinitira nito mga mato? Kailangan nating manawagan ng drug testing, hair follicle, drug test, whatever.
Kasi naunahan na po tayo, di ba? Naunahan na po tayo ni Congressman Pulong, nagnegatibo na. Kayo naman ang manawagan. Dapat walang kakandidato kung walang drug testing, mga kababayan. Kasi ang hirap na nga ng bansa natin, no? Binabaha na tayo, binabagyo na tayo. Ang flood control, kine-question natin. Pero sila, wala ka namang narinig tungkol sa flood control. Nasaan ang hustisya, mga kababayan? Nasaan kung ipinaglaban talaga nila na may korupsyon sa mga budget allocated sa mga ahensya o iba't ibang ahensya sa bansa natin, sa mga iba't ibang politiko, dapat siguro tingnan nyo kung ano nangyari sa flood control natin ngayon. For God's sake! Puro lang kayo paninira sa mga Duterte. Tragis talaga ito mga. Hanggang dito na mga babayan, lagi ko talagang sinasabi sa inyo, pumili tayo ng mga kandidatong maupo sa Congress, mga kabayan. Huwag kayong padadala sa bayad-bayad system. Kung may bayad niyan, tanggapin. Pagdating sa eleksyon, nasa atin kasi tayo ang boss. Tayo ang ma'am, tayo ang sir, tayo ang masusunod. Imagine ninyo, ilang taon niya maninilbihan. Pero pag suhulan at bayaran kayo, pagkatapos, pagkabukas o the next day, ubus na yung pera na yan. Tapos sila, ayan pa din, ilang taon pa yan, kakamkam ng pera ng kabanang bayan. Maging maingat po tayo sa pagpili, mga kababayan. God bless us all. Kayo na po talaga ang humusga sa putagis ng mga gagong yan. Maraming salamat and good morning.